Mga kababayan, September 23 na po at wala pa rin po tayong naririnig na update sa Korte Suprema at sa COMELEC. Ano-ano ba ang mga pwedeng maging indikasyon nito sa BSKE? Kung titignan natin, ilang araw na lamang po ay October 1 na. Pag-usapan natin yan. Tapusin niyo ang video, huwag skip bago po kayo magkukomento. May mga nag-comment kasi na nagagalit sa ating mga previous content. No? Pero nagsasabi dyan na ang RA 12232 ay na-publish na, nailathala na yan at ganap na po iyang batas. No, tama naman po yun. Nailathala na nga po, kaya nga po ito ay isang Republic Act na RA 12232. Hindi po tayo kumukontra doon. At yun po ay batas at yun po ay susundin. At tayo nag-comment na yun ay English pa. No? At sinagot ko din naman ng English at ako daw po ay ignorant. Ayan, ayon sa kanyang comment to. Alam niyo po, sir, tama po kayo. Na-publish, nailathala na yan. At yan po ay ganap ng batas, Republic Act 12232. Ayon sa comment ko, sabi ko naman, sir, tama po kayo. Kaya lang nakalimutan po ninyo na itong RA 12232 po ay under petition na i-file ni Atty. Macalintal po. So, nakapetisyon ang RA 12232. Kaya nga po ang ating pong inaantay dito ay yung magiging desisyon ng Korte Suprema kung ito ba ay maaayon sa batas o maituturing na unconstitutional. Kasi marami pong sabi ng petitioner ay may mga butas. No? Walang compelling reason or valid reason para maiurong ang BSKE sa December 1, 2025. At sinagot naman ito ng petition in intervention ng Liga ng mga Barangay na ang RA 12232 daw po ay constitutional. So kaya nga po hininga ng komento si Atty. Macalintal dito para sagutin yung kontra-petition in intervention ng mga liga. So si Atty. Macalintal sumagot na at itong respondents na yung gumawa ng batas, yung gobyerno, Kamara, Senado, ay wala pa pong komento. Hindi pa natin sure kung ang sumagot dito ay Solicitor General ng gobyerno. Wala po tayong update So, alam niyo na po, no? Nakapetisyon ang RA 12232. Kumbaga, ika nga ay nakapending ito. Tama po. Isa po itong ganap na batas. At tama naman din na sabihin na hanggat hindi na ituturing ng Korte Suprema na ito ay unconstitutional, yan po ay susundin. So, nagigits nyo na po. Huwag po kayong magagalit sa akin. Kasi binibigyan ko lamang po ng mga paliwanag at pag-aanalisa kung ano po yung mga pwedeng mangyari. Kasi wala po tayong naririnig na update mismo sa mga kinauukulan. COMELEC tahimik. Ang huli nilang update ay tungkol po sa BARM na naka-TRO ngayon. Yan, yung BARM na yun, naka-TR po. So, uncertain ang COMELEC kung matutuloy pa ba sa October 13 ang BARM sa nakatakdang schedule nito. Kasi merong legalidad na pinag-uusapan dyan. Ganun pa man, BSKE tayo. Diba? Wala tayong naririnig. Ano na mga indikasyon nito? Simple lamang po ang mga indikasyon nito. So, habang umaandar ang panahon, ngayon po ay September 23. Habang umaandar yan, papasok na tayo sa October 1. Dahil sa October 1, yung nakaraang content natin, sinabi natin na ang latest schedule calendar activity of BSKE ay nakatuon sa BSKE 2025. Hindi pa po ito nalilip No, hindi ko naman po pwedeng sabihin sa inyo na may schedule na ng bagong voters or filing of COC. Na bago. Ano pong ipakikita ko sa inyo? Meron ba akong ipakikita sa inyo na katibayan na meron na bang nilabas ang COMELEC na bagong filing of COC? Wala po. Pag ginawa ko yun, magagalit na naman kayo. Sabihin nyo naman, fake news na naman ako. Samantalang yung pinakita ko sa inyo, calendar of activity ay galing po sa COMELEC yun. Yun po yung latest. Pero po kasi mga nag-comment doon na yung binalita mo ay dati pa yan. Ang binalita ko po ay yung po yung pinakahuling schedule. Calendar of activity na galing sa COMELEC. Ang old po, ang voters registration ay July. No, ang naging bago ay ginawang August 1 to 10. Yun po ang bago, yun po yung pinakita ko sa inyo. At yung mga kasunod nun, no, ay para sa BSKE 2025. Wala pong iniba doon. Kaya sinabi ko, yun pa rin ang schedule, hindi pa nalilit
or hindi pa binabago. Hindi ko naman pwedeng sabihin na may bago na tapos wala naman akong ipakita sa inyo. Tipik, po ang fake news. Kung sinabi kong may bago tapos wala naman akong pruweba. Diba? Kasi gusto marinig ng mga postpone, talagang gusto nyo sabihin ko na sigurado na bang postpone? Hindi pa po ako nagbitaw ng salitang sigurado. Sinasabi ko lang sa mga previous ay lamang kasi batas yan eh. Naturalmente, batas yan na dapat susundin. Pero nakapetisyon nga po. Naiintindihan niyo na po ba? Titignan natin yung totoong sitwasyon. Hindi po yung totoong gusto lang natin na mangyari. At binanggit ko rin palagi na sa personal kong kagustuhan sana ay masunod yung old ruling ng Korte Suprema na ang BSKE ay dapat sa December 1. Kaya lang nag-iba ang sitwasyon dahil yung ating mga mambabatas sa Kamara ay nagsulong at nagpasa ng bagong batas na RA 12232 at sinasabi nga dito ay naurong sa November 2026. At kapag walang hindi umiimik or merong inaasikaso ang Korte Suprema, maaaring lumampas na sa October ang kanilang desisyon, malalampasan na yung filing of COC na dapat, ayun na nga po, ay mauurong na ang BSKE at maituring man yan na konstitusyon or unconstitutional at kung malalampasan October, November, December, ay katiyakan na mauurong na nga po ang BSKE sa susunod na taon. So, ayan po yung mga indikasyon. Hindi natin pwedeng sabihin na, hindi, sundin ang batas. Sundin ang lumang batas. Yung iba naman, may bago ng batas. May bago ng batas. Alam niyo, wala na pong tama dito eh. No? Mayroon pa nga nag-comment yan, sabi sa akin, ikaw ba ay pumapanig sa RA 12232? No? Batas po yan, dapat panigan. Pero, iintayin ang desisyon ng Korte Suprema. Pag sinabi ng Korte Suprema na unconstitutional, di yun, balik tayo sa lumang batas, yun ang susundin. Kung ano ang umiiral at naaayon at sinabi ng SC na yun ay susundin, doon po tayo. Ang alamang kumontra ka dyan. Ano ka? Violator pag sinuway mo ang mga yan. No? At pag sinabi kasi ng SC na ayan, yun po ay naaayon or konstitusyon. No, ito naman kasing BSKE 2022 na iurong ng 2023 na ituring na unconstitutional ngayon at nagkaroon ng resulta na sabihin na natin hindi na rin naaayon sa konstitusyon kasi nga nagkaroon ng mga problema dyan dahil sa pagpasa ng RA 8935 na unconstitutional nga po at sana hindi na po yun mauulit ngayon. No? At kumbaga learn from mistakes, no? Charge to experience, ika nga. At pinagpipilitan ko rin na sana ay sa akin lang na sana kung mauurong lang din naman ituring na lang ng konstitusyon yan para walang masyadong pag-uusapan at gulo. O maiurong, disundin na lang kung ano yung nasa batas na yan, RA 12232 November 2026. Diba kung ayaw talagang iurong, desisyon na maaga, kaya lang September 2023 na. September 23 na, 2025. Ilang araw na lang ang lilipas. Kaya pa bang ihabol? Tignan natin. Malay niyo, biglang magdesisyon ng Korte Suprema bukas o sa susunod na mga araw. Sabihin unconstitutional yan. O TRO, sabay unconstitutional. Itapos ang usapan, BSKE, sa December 1, 2025. Yan na. Tuloy-tuloy na po yung calendar of activity na aking pinakita sa inyo. Yun po yun, no? Wala po tayong bago ipakikita Ang sinabi na ng COMELEC na kapag naiurong, ang magkakaroon sa October ay yung voters registration sa third week ng October tatalo sa susunod na taon hanggang July. Pero yung filing of COC na bago, wala pa po. Yung pa rin natitingnan natin yung October 1. So, ayan po ang ating update ngayon. Nilinaw lang natin para klaro sa inyo. Hindi nag-iinit ang inyong mga ulo. Nag-a-analyze nga po tayo dito para mayroon pa silang umasa sa balita. Sa balita lang sasabihin gano'n. Pero hindi sila masyadong nag-a-analyze dito. Yung inyong mga pag-a-analisa ay pwede magamit at ma-practice at makapag-comment pa po kayo diyan.
Okay mga kababayan, so sana meron ng update ito sa mga susunod na araw. Sa mga bago na padaan dito, pa-comment, pa-share ng ating video. Ulit, opinion is a must. Ilagay nyo na dyan. Basta maayos. Hanggang sa susunod po. Peace out. God bless.